Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay na sa atin ay bumubuhay araw-araw. Sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos ngayong araw na ito ay nandito po sa Kawikaan, Kapitulo 3, versikulo 13, na ang sabi po sa Mabuting Balita Biblia, huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Ito pong, sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay talagang araw-araw po natin nakikita sa buhay ng mga tao na kung saan ay konting bagay lamang ay napupunta na agad sa away. Anyway, sa huling panahon, ang sabi nga ng mangyayari daw ay ang mga tao ay talagang mauubusan ng mga pasensya, okay? At, umiiksi yung pang-unawa, nagiging narrow-minded. Pero sa salita ng Diyos pinapalawak po tayo. We know that our God is a God na nagbibigay sa atin ng patience, 'di ba? So, inuunawa muna kasi para hindi po puro, silakbo ng damdamin. Hindi po kailasaling lahat 'no, maging ating mga political leaders 'no, ay, nagkakagulo at napupunta na sa away 'no, imbis na magpupunta sa kapayapaan, pagpapaliwanag, kahinahunan, ay talaga hong, masakit man mabalitaan pero ito po yung nangyayari. So, ito po yung mensahe hindi lang para sa mga karaniwan, simpleng tao, maging ho sa mga aral at saka mga ating pong mga mambabatas o mga, political leaders po natin. Sinasabi po ng Biblia, huwag makikipag-away. Bakit po? Kasi wala naman talagang naidudulot ng mabuti ang pakikipag-away. Nung araw pa nga, bansa sa bansa kaya giyera, 'di ba? So gano'n din sa ating mga personal sa buhay, kung sino man yung mga tao na minsan ay hindi tayo naintindihan o hindi rin natin maaaring naintindihan sa kanilang kalagayan, ay dapat po tayo po ay hindi agad na bubugso sa damdaming makipag-away. Kaya doon sa Galatians, tinuro ng Panginoon ang bunga ng banal na espiritu. Ang isang tao kapag siya'y tumanggap kay Kristo bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, siya po'y binabago ng Panginoon at yung kanyang ugali na palaaway, okey, ay inaalis ng Diyos yun sapagkat binibigyan tayo ng kapayapaan sapagkat ang Diyos ay prinsipe ng kapayapaan. At 'pag yan po pala naintindihan natin, magkakaroon tayo ng matiwasay na pamumuhay. At alam niyo ba yung matiwasay na pamumuhay? Isang buhay na payapa at isang buhay na mapahinga. Yan, kasi may mga tao na hindi matiwasay, 'no? Maaaring tahimik pero walang pahinga, 'di ba? Mayroon namang puro pahinga, wala namang kapayapaan. So yung matiwasay na pamumuhay, ang isa diyan ay hindi po nakikipag-away. Amen. So sabi diyan ng Panginoon, kaya alamin ninyo ang katotohanan na ang, namumuhay sa laman, andiyan oh, pakikipag-away, pagseselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkababahagi, pagkainggit, 'di ba? Paglalasing, kalayawan at ibang katulad nito. Pinaliwanag 'to na ng Biblia na iyan daw po ay gawa ng laman. Kaya nga, huwag makikipag-away. Kasi bakit? Ang banal na espiritu na tumutulong sa atin para magbago ng buhay na saan ay patunay na tinanggap natin si Jesus ay nagsasabi, "Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili." Ito pa, walang batas laban sa mga ito. So we are not under the law. We are under the grace of God, love of God, amen, na kung saan nakapamuhay tayo ng matiwasay. Wala pong pag-aaway-away. Amen. Purihin po ang Panginoon, yan po'y binibigay sa atin ng ating Diyos, kaya ang ating buhay ay nagiging matiwasay, walang away. Purihin po ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Lord, maraming pong salamat sapagkat ikaw ang Diyos ng kapayapaan at nais mo kaming mabigyan ng buhay na matiwasay, mapayapa at pahinga, kung saan kami ay nakakapag-isip ng maayos at nakakaalam ng iyong kalooban. Salamat po sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng kaliwanagan upang kami makapamuhay ng naayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang aming bayan at ang aming mga kababayan, Panginoon. At ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. God bless po. Bukas po ulit, araw-araw na pagpapala.